Under RA 7080, yung plunder, Section 1 definitions, number 2 is, number 1 of course is about stealing public funds. Number 2 is by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or any other form of pecuniary benefit from any person or entity in connection with a contract or by reason of the office or position of the public officer concerned. In other words, ang plunder po ay hindi lamang public funds but also Nagnakaw includes sa public funds. accepting pecuniary benefits by a public officer. At may president na dyan, yung kay Aguirre dati, yung kanyang mga tao na tumanggap ng more than 50 million. Tama yan yung mga binanggit nyo, yung provision of law. Pero wala nga wala namang pondong inako sa gobyerno at walang kapalit. Sabi ko nga kung i-consider nila na kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Dante Marcoleta, ayun, baka pwedeng yun na maging basis na for that plunder. Pero walang kabase-basehan yan kahit 1 billion pa. Kaya nga 2 indirect, billion, ibigay mo. kaya nga kung Secretary Donald, ano ko lang, kahit na 1 billion pa ibigay mo sa tao, pag ikaw walang hiningin kontrata, wala kang hiningin pabor, o wala kang kahit anumang interes, yan ay walang kaso. ang tawag yata dyan kung indirect bribery Pag wala kang hiningi o wala kang nakuha. Pero it's still bribery. But sir, let me refer you to the interview. Yes sir. But sir, let me refer to the interview of Senator Marcoleta doon sa kanyang programang Sa Ganang Akin or Sa Ganang Atin, where he admitted all these things. He also said, you can also check the video that's very public, it's online, where he also said na ang requirement lang sa kanya ng mga nag-donate sa kanya, wala pa siya pinapakalanan noon, was that hindi niya i-disclose at and then he said this is paraphrase but these were the words he also used. He was told by one of the donors na utang na loob mo na lang sa akin yan. In those words, sir, may not be very exact but very clear, very nearly paraphrased. Kahit anong ikot ng ombudsman, mag-hire na sila na pinakamagaling abogado sa buong Pilipinas. Wala yang kasong yan. Because kung wala kang hiningi, hindi yan public funds, wala kayong ninakaw, wala kang kinuha na kahit na anong pabor o kahit anong kontrata, walang ibig sabihin yan. I-hire na nila ang pinakamagaling na abogado. Matatawa lang ako because wala yan. It's nothing. It's a fake case, trump up charges para manggipit na mga tao. Kailan ka naman nakakita? Nag-donate ka lang, biglang may kaso ka na? Paano kayo yung lahat ng lista ng senador na tumakbo? Yung iba dyan, 500 million, 1 billion gumasos, nandun yung mga donor nila. Ibig sabihin, may kaso na. Well, sir, those are covered by election campaign laws, sir, di ba? Pero donate for what yan? Kasi sabi ng COMELEC, hindi daw yan na campaign donation. Yun yung ruling ng COMELEC, that it's not covered by the donation. Yes, tama si Ma'am Ami. Kaya nga din... Pero why will you give someone 30 million? Ako, baka pwedeng manghingi rin ng 30 million. Ika-clarify ko lang po yung isa-isang issue. Kasi yung case sa kanya, sabi, hindi ka nag-file ng SOSE, yung statement of campaign donation. So sabi niya, hindi pa naman ako kandidato at that time. But even, doon sa campaign donations, may mga nakalagay na pera doon. Stated yun, dineclare mo yun. Kaya nga sabi ko, itong kaso na ginawa nila, mag-hire na sila ng pinakamagaling na abogado kahit sa privado. Walang kaibig-ibig sabihin yan. Wala akong pabor kay Senator Marcoleta, wala akong kontrata, wala kaming pinag-uusapan. Ang pinaka-ginawa ko lang, kumain ng hopya sa opisina niya. Sir, medyo mahal na hopya yung 30 million, sir, ha? Ayun nga. Medyo mahal na hopya yung 30 million. Ikaw wala, pero si Senator Marcoleta, since he accepted it, and yun ang ginagawang issue sa kanya Donasyon mo yan, hindi mo dineclare. Hindi ba we're going around the rules dito kung sasabihin, siya na mismo ang nagsabi, donasyon sa campaign niya, tapos sasabihin ng COMELEC, hindi pa naman siya kandidato. Ano yun? Yun ma'am, yung kasi ma'am, ibang case yung sa COMELEC, nagkaroon sila ng kaso doon siya. Tapos sinabi sa kanya, ilabas mo yung SOSE. Tapos lumabas yung SOSE nga niya. So sinabi niya, sige, baka pwede na mag-file, inilagay niyo yun, but I was not yet a candidate during that time. So, kinlear na rin siya ng COMELEC doon sa issue na yun. Wala na siyang case doon sa issue na yun. Nagtataka ako ngayon sa ombudsman, lang ginagawa ng issue na para bang
para bang meron kang kontrata o meron kang ano. Yung maganda nga, tingnan nila lahat ng mga nag-donate sa senador na totoo na nag-declare kung sino So- dyan yung mga contractor at kung sinong involved sa flood control. So kung para sa yung mga contribution, yung mga regalo na yon, Yeah. sana all, no? Pero para saan yon? Oh, it's either a donation or what is... is it? Kung hindi siya campaign Okay. donation, ano siya? Ako ba, matagal kong kaibigan si Pinoy, President Noynoy Aquino. Alam ko yung mga tumutulong kay Noynoy, mga kaibigan ko rin. Ako lang, hindi ako nakakatulong sa kanya dahil sabay kaming kandidato. But it doesn't mean si Noynoy is corrupt or is asking for anything. Hindi mo nga mahinga ng pabor yan eh. Diba? Wala kang ganyan paboran. So it doesn't, pag tumulong ka sa tao, it doesn't mean may kailangan kang kapalit.